Jillian. Ang araw nito ay napakalaga sa isang June na nalilagan. Ito ang araw na kung saan ay ako ay nagpapal. Isang pangarap na maging ama ng lalawigan sa taong 2025 para sa Batangas Province. At ang araw nito ay magbibigay ko rin ang aking mga pagaliwanag and official statement para sa lalawigan. Sa iyong tanong na kung paano ito gagawin worthless sa Batangas, una, pinag-aralan natin ito. Ginawa natin ang master plan. Tinignan natin ang pangangailangan ng 29 towns and 5 cities. At may mga dito tayo. And gagawin natin ang lahat ng bagay ay balanse. Mula sa edukasyon, agrikultura, turismo, lahat ng bagay. Maging sa mga benepisyo ng ating mga senior citizen, maging sa kabataan. Ito ay pinaghandaan natin, ginawa natin ang maayos ng plano. Ganon din ang ating launching na ginawa about sa Batangas Bay Metropolitan Authority na kung saan ay libo mga barko ay dito na magdala sa lalawigan ng Batangas. Pangalawa, base sa aking pag-aaral about sa budget ng ating lalawigan, kaya natin pag-aralin ang lahat ng mga bata na gusto mag-aral hanggang kolehiyo. At ang mga kababayan natin, about sa hospitalization concern nila, doon sa mga may mga health concern, bilang tayo pangatlo sa pinakamayamang lalawigan sa buong Pilipinas, kaya-kaya ito ng province of Batangas. 30 months. Una, when I was my 4th year, I was asked then by my teacher na, Che, 20 years from now, bilang anak ng Norino, right, bilang isang magbabayo, sinagot ko ang teacher ko lang sa ako, Ma'am, 20 years from now, ako ang mayor ng Bayan ng Plaza. Dumating sa puntos na nakikita ko bilang ako isang SK, Federation President ng Bayan ng Plaza Kaway, at inibigyan tayo ni Governor Vicente Mayo para sa isang tag-up ng mga SK Federation President. At doon ang sinabi ko, 30 years from now, ako ang governor ng lalawigan ng Batangas. Nangarap ako habang itinataas ang magawat ng Pilipinas sa provincial compound ng provincial government ng Batangas. At simula ng mga panahon yun, ako'y nakipagkaibigan, inikot ko ang buong lalawigan at dumating na ang tamang panahon. After 30 years sa umaga nito, magaganap na dahil ako ay nag-file na para pamunahan ang lalawigan ng Batangas sa taong 2021. Sa lalawigan ng Batangas ay ang aking ninong at dati na niya akong executive assistant, my official vice governor, ang ating incumbent governor, Dodo Mandanas. Una ay tayo ay nakapusoy. Tayo ay isang negosyante. Wala na mga sa pamamagitan na ako ay isang Pilipino. Subalit marami sa aking mga partner ay mga foreigner. Kung kaya ang iba nilang kultura ay ating nakukuhaan ko lang ng mga masamang may gudulot ko sa akin. Kundi puro ko. Ang lucky number ko para sa pagpapile ng October 1 to 8 ay October 6. Rosel Aquino. Una, naandor ang aking napakataas na respeto sa ating former Congresswoman na Vilma Santos Teto. Ako ay matagal na panahon na coordinator, matagal na panahon ako na siya na ako na masiwa sa laban niya para sa bayan ng Mataas. Kaya lamang may dumating din sa puntos na kailangan ko rin mga gusto ko rin maunahan ang lalawigan ng Batangas. Kung kaya ako ay buo ang loob na ako ay sasali sa pagka-gobernador dito sa ating lalawigan. Tungkol naman sa relationship namin with Combi ay naandoon ang ating namang eleksyon ay isang araw lamang. Mananatili ang aming pagkakaibigan, mananatili ang respeto ng bawat isa. Isang araw lang ang eleksyon at ngayon ay bibigyan natin ng pagkakataon
ako sa lalawigan ng Batangas, sino ba ang pipiliing next governor ng province of Batangas? Wala akong may ibigay na comment dahil ang aming pinag-usapan ng aking ninong at bilang isa sa executive assistant niya ay hindi ko na para sabihin sa publiko. Basta kami ng Governor Dodong Mandanas ng aking ninong ay may usapan na tungkol dito. Pinahintulutan niya ako na unang kami dalawa ang magkasama sa lahat ng tarpaulin na ilalabas sa buong lalawigan ng Batangas. At ako ay binigyan ng pagkakataon na kami dalawa ay magkaroon ng protocol. Nakiusap ako na pwede kami parehas na nakapula at ako'y pinahintulutan. At lahat ng mga posts ay siya na natin pumayag para gagamitin namin sa Tambalang, Ilagan, Mandanas 2020. Napakagandang tanong yan. Ako ay may maayos na pamilya. Ang asawa ko ay mayor, ako ay vice mayor, at may konti kami hanap buhay. Ang pagtakbo ko bilang governor ngayong 2025, this is equality. Diyos ang may gusto nito. Kung kaya nga, simulan ko ang aking kampanya noong May 10, the day after na ako'y elected as vice mayor ng bayan ng Mataas ng Bahay. Diyos ang may gusto kung bakit ako ngayon ay nakaharap sa inyo at kung bakit ako ay nag-file sa governorship sa taong 2020. Para lamang may bigay ang mga kailangan ng ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Batangas at para ako ang magtuloy ng mga programa ng ating minamahal na Governor Dodong Mandanas. Si Jay Manalilagan ay isang anak ng farmer. Both parents ko ay noy-noy. Ang tatay ko ay nag-asawa at the age of 13 and my mom at the age of 11. Napakabatang bumalutay ng nanay ko. At ang isa pa ay nung nakita ng nanay ko, dahil ang nanay ko ay 18 magkakapatid, ang tatay na may magkakagalang niyo, ay di siguro ang nanay ko nga daw napili isa sa tagapaglabang, marunong maglinis ng kinainan, eh di siguro nabagot ang nanay ko kaya naman siya ay nag-asawa ng maaga. Si Jay Manalilagan ay pinanganak na may hirap. Pero gusto kong sabihin sa inyong lahat, sa lalawigan ng Batangas, sa buong Pilipinas, ipinanganak man akong mahirap, subalit hindi ako pumayag na lumaki mahirap. Nagsikaw po ako hanggang sa narating ang aking kinakailan sa tungkol sa record ng aking makakalaban, may kanya-kanya tayong issue. May kanya-kanya tayong kahinaan. Pero ang sasabihin ko sa iyo ng kalakasan ni Jay Manalilagan, ako ang magiging governor na puntahan sa aking farm, puntahan ako sa aming bahay, puntahan ako sa Kapitolyo, ako yung matataniwan. At si Jay Manalilagan ay pagkailangan ninyo ay laging available. At si Jay Manalilagan ay napakabata pa, magilas, kayang puntahan, libutin ang buong lalawigan. At si Jay Manalilagan ay napupuntahan ang lahat ng kasunod-sunduan. Halos dadalawang daan ng barangay ang hindi ko napupuntahan sa 1,078 barangays ng lalawigan ng Batangas. Kaya ako, nung ginawa ko ang Master Development Plan ng Province of Batangas, ako ay may basihan at may personal akong datos kung ano ang aking gagawin at alam ko ang pangangailangan ng mga tao dito sa lalawigan ng Batangas. Bakit sa Tanawan ko ginanap yung proclamation na yun ang lugar na unang tumanggap sa akin. Nung pumunta ako sa mga mayor, hindi ganun kainit ang pagtatanggap sa akin. Sa totoo lang, tumuluang-luha ako sa aking asawa. Subalit hindi ako nasiraan ng loob. Nakipamuhay ako, pinantuhan ko ang grassroots. Sa lugar na yun, marami ang mga magsasaka, marami ang mga maminista, at sila yung unang lumakap sa akin. Kaya naman, ako'y nagkaroon ng pagkakataon na ako'y mabuo at meron ang kahandaan para harapin ang 2025 governorship election. Ako'y bumalik sa lugar na kung saan ay ako'y niyakap ng mga pangkaraniwang natin. Ito yung pagbibigay ng isang utang na loob
At kagabi mapapansin ninyo, ang nag-endorse sa akin, ang iba ay congressman, ang nag-endorse, ang iba ay senador. Ang nag-endorse sa akin kagabi, magbirinda rin ng balot. Mga mangingisda, mga magtatamig ng kamote, mga magbubat, mga magtatabas, mga carpenter, sila ang nagtaas ng aking kamay. At naramdaman ko yung napakainit at ako'y napakasaya sa kaganapan ng Proclamation Rally kagabi na ginanap sa Nalele City, Montanay.